Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa US, 10 taon na ang makalipas matapos ang zombie apocalypse. Karamihan sa mga naglalakad na patay sa mundo ay natuyo na at naging parang mummy, at ang mga natitirang tao ay nakapagtatag ng maraming pamayanan, nagsisimula ng dumami muli. Ang bagong henerasyon ng mga kabataan ay nasanay na sa mundong pinamumugaran ng mga zombie. Sina Hope at Iris, magkapatid na babae, ay lumaki sa bagong mundong ito. Nawala nila ang kanilang ina noong zombie crisis, 10 taon na ang nakalipas, at ang kanilang ama ay tumakas kasama nila patungo sa kalapit na kampus ng unibersidad, kung saan unti-unting naitatag ang isang komunidad ng 10,000 tao na tinawag na Omaha. Sa paglipas ng mga taon, natuklasan nila ang dalawa pang pamayanan ng mga nakaligtas, ang Portland at ang Civic Republic. Para mabuhay, ang tatlong pamayanan ay bumuo ng isang alyansa na nangakong magkaisa at sama-samang magtatag ng bagong sibilisasyong pantao laban sa salot ng mga zombie. Ngayon, habang naghahanda ang Omaha para sa taunang Disaster Memorial Day, nagpadala ang Civic Republic ng si Colonel Koblik para sa isang magiliw na pagbisita sa Omaha sakay ng isang armadong helicopter, kasama ang 12 ng sundalong may dalang bala. Para mag-iwan ng magandang impresyon, nagtungo ang kapitan ng seguridad na si Felix at ang kanyang representante na si Hawk sa hangganan upang salubungin sila. Makalipas ang ilang sandali, umakyat si Colonel Koblik sa entablado upang magbigay ng talumpati sa ngalan ng Civic Republic. Pinuri niya ng mataas ang estratehikong pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang lungsod, pinagtibay ang pagpapalakas ng kalakalan sa hinaharap at pinasigla ang pagpapaunlad ng rehiyonal na ekonomiya. Matapos ang opisyal na pananalita, nagpasalamat siya sa dalawang magkapatid dahil kamakailan lang, ang kanilang amang siyentipiko, si E. Bennett, ay nagpunta mag-isa sa Civic Republic at nakapagbigay ng malaking ambag sa pananaliksik sa antibody ng virus ng tao. Ngayon, magkasamang namumuhay sina Hope at Iris, ngunit patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanilang ama sa pamamagitan ng fax. Dati, ang mga mensahe ni E. Bennett ay laging positibo, ngunit ngayong umaga, bigla siyang nagpadala ng mensaheng nagsasabing hindi naligtas ang kanyang kalagayan. Habang naguguluhan pa ang magkapatid kung ano ang gagawin, nadiskubre ng dalawang kaklase nilang lalaki, sina Silas at Elton, ang kanilang sikreto. Sa kabutihang palad, maganda ang kanilang samahan, kaya bumuo sila ng grupong 4. Kinagabihan, lumapit ang dalawa kay kapitan ng seguridad na si Felix para humingi ng tulong. Ngunit iminungkahi nito na manatili muna sila at huwag kumilos dahil kulang pa ang impormasyon at ang padalos-dalos na hakbang ay maaaring makasama. Kaya't umalis ang magkapatid sa apartment ng Inis, ngunit sa daan pa uwi ay nasalubong nila si Koblik. Nang marinig ni Koblik na hahanapin ng magkapatid ang kanilang ama, ay binigyan niya sila ng isang top secret na mapa ng laboratorio sa New York kahit alam niyang maaari siyang managot dito. Mukhang sinadya ni Koblik na bigyan ng dahilan ang magkapatid upang lisanin ang Omaha. Hindi ito napansin ng mga inosenteng magkapatid at sa halip ay masayang umuwi para matulog. Nang magising sila, nakatanggap sila ng isa pang masamang balita mula sa kanilang ama. Sinabi ni A. Bennett na lalong lumala ang sitwasyon sa laboratorio at kailangan niyang humingi ng tulong. Pinakiusapan din niya ang mga anak na itago ito at huwag ipaalam sa komite at kay Felix ang kanyang kalagayan. Dahil wala silang magawa, napagdesisyonan nilang ikonsulta ito sa dalawa pa nilang kaibigan. Nagkasundo ang 4 na kabataan, nag-empake, at lihim na umalis ng Omaha sa likurang daan, handang maglakbay ng 1,000 kilometro ng paakyat sa layuning iligtas ang kanilang ama. Sa paglalakbay para iligtas ito, muling naalala ni Hope ang gabi ng unang mangyari ang sakuna 10 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, siya at ang kanyang ina ay nakipagtalo sa isang buntis na babae dahil sa isang sasakyan. Dahil sa matinding emosyon, binaril ang buntis ang kanyang ina. Nang makita ni Hope ang ina niyang duguan, dinampot niya ang baril at binaril din ang babae. Ang insidenteng iyon ang naging dahilan ng pagiging matatag ni Hope sa paglaki. Pagkaraan ng magdamag na paglalakbay, unang nakatagpo ng tunay na zombie ang grupo. Si Iris ang unang umatake gamit ang sibat, gustong magpakita ng halimbawa sa iba. Habang pabugso-bugso niyang itinutusok ang sibat at inuulit ang mga teknik ni Felix mula sa klase, tinarget niya ang ulo ng zombie. Sa kasamaang palad, nagmintis siya at naipit ang sibat sa lig nito.
Ngunit itinuro din ni Felix ang backup plan kapag pumalya, tamaan ang sensitibong bahagi ng zombie. Ngunit kulang sa lakas si Iris kaya hindi pa rin niya ito napabagsak. Pagkatapos ng sagupaan, nagawa ni Iris na itulak ang zombie sa kanal gamit ang bigat ng katawan niya, ngunit siya rin ay nahulog. Nag-aalala ang mga kasama, agad silang tumalon pababa upang tulungan siya. Doon, nakita nila na napigilan ni Iris ang zombie sa ilalim ng patay na puno. Agad namang lumapit si Hope at tinanong kung nasaktan ba ang kapatid. Pinulot ni Iris ang sibat at tinangkang tapusin ang zombie, ngunit kinabahan siya. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, hindi niya ito natapos at sa halip ay nasuka sa ibabaw ng zombie. Agad kumalat ang kakaibang amoy, kaya umatras ang lahat ng hindi natatapos ang zombie. Kahit nakakatawa, nagkaroon sila ng karagdagang karanasan sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, nadiskubre ni na Felix at Huck na tumakas ang apat. Nagmadali silang nag-empek upang habulin ang mga ito, ngunit ilang sandali pa lang mula nang umalis sila, biglang nagdala si Colonel Koblik ng malaking grupo ng mga zombie papuntang Omaha. Habang abala ang Omaha sa pagtatanggol, inilunsad niya ang biglaang pag-atake at tuluyang sinakop ang komunidad. Samantala, walang kamalay-malay ang apat na kabataan at nagpapahinga pa sa kalagitnaan ng biyahe. Binuksan ni Iris ang lata ng peaches upang punan ang gutom habang nagkukwentuhan kay Silas. Si Hope naman ay nagsasanay mag-bowling gamit ang bola at kahon bilang laro. Samantala, si Elton, na nakabihis ng maayos, ay kinukuhanan ng litrato ang isang zombie na nakahiga sa lupa sa loob ng 10 taon, ngayon natakpan na ng damo. Umabot na ng 2 talampakan ang damo sa ulo nito, ngunit gumagalaw pa rin ang mga mata na nagbigay kay Hope ng kilabot. Akala ni Silas ay interesado si Hope sa agham, kaya ibinahagi niya ang kanyang pananaw tungkol sa apokalipse. Anya, ang mga dinosaur ay nabuhay sa mundo sa loob ng 200 milyong taon at inabot ng kalahating milyong taon bago tuluyang nawala. Kung ganoon, ang tao na nabubuhay pa lang ng kalahating milyong taon ay posibleng mailabinlimang taon na lang bago tuluyang maubos. Sa loob ng 15 taon, mawawala na ang sangkatauhan. Biglang sumigaw si Iris na nakatingin sa teleskopyo. Nakakita siya ng makapal na usok sa di kalayuan, parang apoy na inilarawan sa mga aklat sa heograpiya. Sinasabing ang apoy na iyon ay nasusunog na sa loob ng 1 dekada. Tinatawag ito ng mga nakaligtas bilang apoy ng araw ng paghukom mula sa lumang tipan. Ngunit ayon kay Elton, ang siyentipikong paliwanag ay nagsasabing galing ito sa isang tire disposal center. Bago ang apokalipse, libo-libong toneladang goma ang sinusunog doon na umaakit ng mga zombie at lalong nagpapalala sa apoy, kaya't nasunog ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 dekada. Dahil sa kuryosidad, nagpa siya ang grupo na ipagpatuloy ang paglalakbay. Nang malapit na sila sa apoy, ilang kilometro pa ang nilakad nila hanggang makatagpo ng isang tuyong zombie na nakasandal sa upuang panlabas. Dahil sa pagkamausisa, dahan-dahan nila itong nilapitan upang tingnan kung kaya pa itong gumalaw. Laking gulat nila nang bumuka ang bibig ng zombie at lumabas ang mga bubuyog na agad silang tinuklaw. Nagpanik sila at nagsitakbuhan, ngunit may isa pang zombie na sumugod kay Elton. Dahil sa takot, binugahan niya ng sarili niyang spray paint ang mukha ng zombie at napaupo sa lupa sa sobrang kaba. Sa sandaling iyon, humarap si Silas na may hawak na malaking wrench, ngunit masyado rin siyang kabado para umatake. Sa halip, hinila niya si Elton at mabilis silang tumakbo palayo. Tumakbo ang grupo ng milya-milya bago nila tuluyang natakasan ang mga zombie. Nakakita sila ng isang abandonadong kubo sa malapit kung saan sila nagpasyang magpalipas ng gabi. Para magpalipas ng oras, naglaro silang apat ng bowling sa treehouse. Habang naglalaro sila, bigla nilang narinig ang ungol ng isang zombie. Nang tumingin sila sa ibaba, nakita nila ang kalbong zombie na binigyan ni Elton ng e-makeover kaninang umaga. Para labanan ang zombie, naisip ni Hope na gumamit ng kalbong bowling ball. Tinarget niya ang kalbong ulo ng zombie at ipinukol ito, ngunit nagmintis siya at dumaan lang ito sa mukha ng zombie na halos kalahati ng mukha nito ang natanggal. Dahil wala nang isa pang bowling ball, nagpa siya ang grupo na huwag na lang pansinin ang nakakainis na zombie. Nakakita sila ng Monopoly game sa treehouse at naglaro hanggang gabi bago natulog. Habang lahat ay mahimbing na natutulog at naghihilik, si Hope ay paikot-ikot sa higaan. Sa huli, bumangon siya, sinindihan ang isang stuffed toy gamit ang lighter, at itinapon ito pababa.
Gaya ng inaasahan, naakit ng ilaw ang kalahating mukhang zombie at lumipat ito sa isang tabi. Bumaba si Hope mula sa treehouse dala ang kanyang sibat. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbaba, nanghina ang kanyang mga binti at nahulog siya sa lupa, dahilan para bumalik ang zombie. Hindi naglakas loob si Hope na umatake at patuloy siyang umatras. Bigla siyang natapilok sa isang hukay at parehong nahulog doon ang zombie at siya. Sa kritikal na sandali, hinawakan ni Hope ang gilid ng hukay at tinapakan ang mabuhok na dibdib ng zombie bilang tulay para makakyat siya pabalik. Nang makita niyang naiwan sa hukay ang zombie, pinulot niya ang kanyang gamit at bumalik sa treehouse para matulog. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating ang grupo malapit sa apoy. Nagkalat ang mga zombie sa paligid. Nang mapagtanto nilang delikado ng sumulong, nakakita sila ng tennis court at nagsimulang magplano ng estratehiya. Matapos pag-aralan ang mapa, natuklasan nilang may paliparan sa malapit. Plano nilang gamitin ang bakod ng paliparan upang makaiwas sa karamihan ng mga zombie at matagumpay na makatawid sa apoy. Samantala, natagpuan ni na Felix at Huck ang zombie na pinabagsak ni Iris at walang tigil nilang sinimulang sundan ang mga bakas. Sa huli, nakarating sila sa lugar kung saan nagpahinga ang grupo kagabi. Gusto ni Felix na magpatuloy sa pagsubaybay, ngunit nag-aalala si Huck sa kanyang kalusugan. Ipinilit niyang humanap muna sila ng silid at magpahinga roon sa gabi. Pagsikat ng araw kinabukasan, ginising agad ni Felix si Huck at ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Samantala, ang mga batang hinahanap nila ay ginamit ang hamog sa umaga bilang takip at tahimik na pumasok sa lugar na pinamumugaran ng mga zombie. Sa tulong ng mga bus na nakapaligid, nakalusot sila ng ilang daang metro nang hindi napapansin ng mga zombie. Habang papalapit na sila sa pasukan ng paliparan, unti-unting naglaho ang makapal na hamog at naamoy sila ng mga zombie. Agad silang napalibutan. Napilitan silang tumakbo at nakakita ng isang lugar na may pinto. Mabilis silang pumasok at isinara ito ng mahigpit. Pagkatapos huminga ng malalim, tahimik nilang sinuri ang paligid at napagtanto nilang napapaligiran sila ng mga nagliliyab na gulong. Malinaw na mahaba pa ang tatahakin nila para makatawid sa apoy. Matapos obserbahan gamit ang binoculars, nagmungkahi si Elton ng isang maaasahang plano sa pagtakas. Kung may isang tao na aakyat sa bubong at patutunugin ang tornado siren, maaakit nito ang karamihan sa mga zombie. Makakalusot naman ng ligtas ang iba, ngunit maaaring magsakripisyo ang tutunog ng alarma. Agad na tumutol si Iris sa plano, ayaw niyang isugal ang sinuman sa kanila. Lumapit si Hope upang pakalmahin siya, saka hinikayat ang lahat na magpahinga muna. Pag-uusapan nila ito kinabukasan. Ngunit ng gabing iyon, bumangon si Hope ng palihim at naglakad papunta sa liwanag ng apoy. Maliwanag na balak niyang maging pain at isakripisyo ang sarili. Biglang nagising si Iris sa tunog ng radyo. Napatingin siya at napansin niyang wala na ang kanyang kapatid. Sa mga sandaling iyon, nakarating na si Hope sa gusaling may alarma. Gamit ang radyo, tinawagan niya si Iris at hiniling na makipagtulungan sila upang makatawid sa lugar. Nagising din ang dalawang lalaki. Nang marinig nilang ginagawa ni Hope ang bagay na gusto nilang gawin pero hindi nila nagawa, nakaramdam sila ng hiya. Si Iris, na labis ang pag-aalala sa kapatid, ay gustong sundan ito, ngunit sinabi ni Hope na pinahiran niya ang sarili ng dugo ng zombie para makapasok sa gusali at sa proseso ay nakaakit siya ng maraming zombie. Kapag lumapit sila ngayon, tiyak na kamatayan lang ang aabutin nila. Tutunogin niya ang alarma upang may alis ang mga zombie, at ang kailangan lang nilang gawin ay tumakbo pasulong, iyon na ang pinakamagandang gantimpala para sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ito, patayin na sana niya ang radyo at nagsimulang umakyat sa gusali. Bago siya umalis, humingi siya ng ngiti kay Iris at binigyan siya ng magandang ngiti ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito, nagsimula ng mag-empake ang tatlo bilang paghahanda sa paglalakbay. Si Silas, kahit siya ang pinakamataas at pinakamalakas, ay sobrang takot na halos maihi sa pantalon. Para makaiwas sa direktang sagupaan sa mga zombie, kinuha niya ang lahat ng bagahe at naglakad sa hulihan. Akala niya hindi na siya lalaban, ngunit hindi pa siya nakakalayo nang biglang may zombie na sumulpot mula sa makapal na hamog at parang palakang tumalon. Ang nakakatakot na zombie ay agad nagpapaalala sa kanya ng mga kakilakilabot na karanasan noong unang pumutok ang zombie virus.
Agad na pinabagsak ito ni Silas at muntik na niya itong patayin gamit ang wrench mula sa kanyang backpack. Sina Iris at Elton, na matagal nang hindi nakikita si Silas, ay agad na bumalik para hanapin siya at sakto nilang nasaksihan ang eksenang iyon. Dahil sa masikip na schedule, hindi na binanggit ng tatlo ang nangyari at tumakbo papasok sa isang opisina para makahinga. Nang makita nilang normal naman ang lahat sa opisina, iminungkahi ni Iris na maghiwa-hiwalay sila upang maghanap ng mga kapakipakinabang na bagay. Di nagtagal, nakakita si Elton ng isang kahoy na pinto na ayaw bumukas at tinawag si Silas upang tulungan siya. Ginamit ni Silas ang lahat ng lakas para banggain ito. Hindi inaasahan, biglang bumukas ang pinto, kaya umatras silang lahat sa takot. Doon nila napagtanto na hindi pala zombie kundi sina Felix at Hawk, na sinundan ang kanilang mga bakas at nakahabol sa kanila. Nang makita ang mga pamilyar na matatanda, labis na natuwa si Iris at agad na tumalon sa mga bisig ni Felix. Sa isang tingin pa lang, napansin ni Felix na nawawala ang batang si Hope. Kailangan niyang aminin na umakyat sa bubong ang kanyang kapatid upang patunugin ang alarm at ilihis ang mga zombie sa kalsada. Nabahala si Felix at nais sanang tumakbo upang sagipin si Hope, ngunit tumanggi si Iris sa mungkahi niya. Naniniwala siyang kung lahat ay pupunta kay Hope, masisira lamang ang plano nito at baka mailagay pa sa panganib ang kanilang sarili. Nais sanang tumutol ni Felix, ngunit si Hawk, na kalmadong inoobserbahan na ang sitwasyon sa labas, ay sumuporta sa mungkahi ni Iris. Samantala, si Hope ay nagsimulang umakyat patungong bubungan habang hinahabol ng mga zombie, at habang papalapit na siya sa tuktok, hinarang siya ng isang zombie. Agad na isinara ni Hope ang sirang pinto sa harap niya, ngunit dahil sa marupok na kalidad nito, nabasag ito ng zombie sa isang malakas na kalabog. Inilapit ng zombie ang kanyang ulong parang pagong, balak siyang kagatin. Wala nang ibang paraan si Hope kundi gumapang paitaas hanggang sa tuluyang makaalis sa zombie at marating ang bubungan na nakakandado na ngayon ang humahabol sa loob. Doon niya natagpuan ang kalawangin na alarm, ngunit sira na ang hawakan nito dahil sa tagal na hindi nagagamit. Napilitan si Hope na gumanap bilang pansamantalang tagapag-ayos at sinimulang baklasin ang mekanikal na alarm. Samantala, ang iba ay tahimik na naghihintay sa silid ng mensahe mula kay Hope. Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Silas. Nagkubli siya sa isang sulok, patuloy na nagdududa kung makakalabas pa siya, pakiramdam niya ay naging pabigat lang siya sa grupo. Agad siyang nilapitan ni Iris upang damayan, ngunit si Silas ay nalulunod sa masasakit na alaala ng pambubuli at pang-aalipusta sa kanya noon ng mga kaklase niya. Sa kritikal na sandali, narinig nila sa radyo ang tinig ni Hope. Sinabi nitong inaayos niya ang alarm. Agad na kinuha ni Felix ang radyo, sinubukang tanungin kung nasaan siya, ngunit hindi siya pinansin ni Hope at sinabing tumakbo lang sila papunta sa exit kapag tumunog ang alarm. Siya raw ang bahalang humabol. Bago niya patunugin ang alarm, humiling siya kay Iris ng ngiti gaya ng dati, at tinugon siya ni Iris ng gitnang daliri. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang alarm at nagsimulang magtipon ang mga zombie. Sinamantala ng lahat ang pagkakataon upang tumakbo palabas ng silid, diretso sa takbuhan. Paminsan-minsan ay may zombie na nakakakita sa kanila, ngunit madali itong tinataga ni Felix. Pagkatapos maisakatuparan ang misyon, nagsimulang bumaba si Hope sa gusali gamit ang panlabas na hagdan. Dahil sa pagmamadali, naipit ang kanyang bukong-bukong at napilitan siyang maglakad ng paika-ika patungo sa labasan. Mabilis siyang natuklasan ng grupo ng mga zombie. Sa kritikal na sandali, napansin niyang may tangke ng langis na tumutulo sa harapan. Mabilis siyang tumakbo sa bahaging nabasa ng langis at inihagis ang lighter sa lupa. Agad na sumiklab ang apoy at naging parang pader ng apoy sa harapan niya, tinupok ang mga zombie na parang iniihaw. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtakbo, nakita na niya si Iris na naghihintay sa unahan. Papalapit na sana siya nang biglang umatake ang dalawang kalahating sunog na zombie. Wala siyang sandata, kaya instinct na sinipa niya ang isa, ngunit nadulas siya at bumagsak sa lupa, hindi makabangon. Sa sandaling iyon, sumabog ang lakas ni Iris. Nakita siyang maihawak na sibat, mag-isang nilalabanan ang dalawang zombie, at sa isang tumpak na tusok, pinasabog niya ang ulo ng isa. Ngunit sinamantala ng isa pang zombie ang pagkakataon at ibinagsak siya. Habang nasa panganib si Iris, pinilit bumangon ni Hope, dinampot ang sibat, at sinagip ang kanyang kapatid sa huling sandali. Nagyakapan silang dalawa at magkasamang nakahabol sa iba.
Nakatitig lamang si Silas habang lumilitaw silang magkapatid mula sa makapal na uso, naaalala ang mga sandaling kasama sila. Biglang nagsimulang gumulong ang tumpok ng mga gulong, tinatakpan ang tanging daan ng pagtakas. Hindi nagdalawang isip si Silas na itulak ang wire fence upang makabili ng oras para sa iba. Pagkaraan ng lahat ay makadaan sa pasilyo, binitiwan niya ito, hinayaang bumagsak ang mga gulong upang harangin ang mga zombie. Matagumpay nilang nalampasan ang apoy at nakapagkampo sa tabi ng isang magandang lawa. Sa puntong ito, muling binanggit ni Felix ang pagbabalik sa tahanan. Sa kasamaang palad, ang apat na kabataan, matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ay mas determinado pa ngayon na iligtas si E. Bennett. Wala nang magawa sina Huck at Felix kundi manatili sa kanila, pinoprotektahan ang mga kabataang walang muwang sa panganib ng mundo. Pagkatapos magpahinga, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Lalong lumalim ang ugnayan ni Iris at Silas. Maingat na binandage ni Iris ang sugat ni Silas, at marahang ibinalabal ni Silas ang kumot sa likod ni Iris. Lahat ay tila perpekto. Samantala, si Colonel Koblik, nakakalabas lang ng utos na patayin ang lahat ng residente ng Omaha, ay bumalik na sa kanyang tahanan. Habang umiinom siya ng kape, may sundalong kumatok sa kanyang pintuan. Bagaman sinunod niya ang utos ni Koblik, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang patayin ang kapwa nila tao. Binuksan ni Koblik ang kalan at iba pang makabagong kagamitan, at kalmadong ipinaliwanag sa sundalo na ang kanilang lungsod, ang Civic Republic, ay may gamot, sandata, kuryente, parlamento, korte, paaralan, pabrika, at batas. Ito raw ang pundasyon ng muling pagsilang ng sibilisasyon ng tao at ang huling liwanag sa mundong ito. Ang pag-iral ng ibang mga base ay banta sa kanilang mga nakaligtas, kaya sa halip na hintayin silang unang umatake, mas mabuting mauna na silang umatake. Ngunit hindi maunawaan ng sundalo ang kanyang teorya at naghanda na itong umalis na may madilim na mukha. Hindi inaasahan, pagkapagbukas niya ng pinto, 2 pulis militar na agad ang naghihintay. Maliwanag na itinuring na ni Koblik ang sundalo bilang banta na kailangang alisin anumang oras. Ngunit nang dalhin na ng mga pulis militar ang sundalo, nakaramdam si Koblik ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Kahit binuksan na niya ang lahat ng pasilidad sa bahay para sa aliwan, hindi niya mapigil ang tumulo ang kanyang mga luha. Samantala, naglalakbay naman ang grupo patungo sa New York. Nag-uusap sila habang naglalakad, habang sina Felix at Huck ay nasa hulihan. Matapos ang ilang pag-uusap, napansin nilang mas bihira nang makipag-usap si Elton sa tatlo. Marahil, mas madali nilang makukumbinsi ang grupo na bumalik sa bahay kung si Elton muna ang kakausapin nila. Biglang may madilim na ulap na dumaan sa ibabaw nila. Upang makaiwas sa paparating na bagyo, dali-dali silang sumilong sa isang abandonadong mataas na paaralan. Tiningnan ni Iris ang mga larawan ng mga kaklase na naiwan sa mga silid-aralan at bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng buhay eskwela bago ang pagdating ng apokalipse. Sa kasamaang palad, 10 taon na ang lumipas at ang paaralan ay wasak na, parang tambakan ng basura na kinubkob ng mga baging. Hindi matiis ni Felix na makita ang mga kabataan na nalulugmok sa mga alaala, kaya't inutusan niya silang maghiwa-hiwalay sa pares upang maghanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Kailangang samantalahin nila ang bagyo upang makakolekta ng inuming tubig. Nakita ito ni Huck bilang pagkakataon at piniling makipares kay Hope. Sinusubukang kumbinsihin siya na baguhin ang isip habang naghahanap sila. Ngunit halatang naiinis si Hope sa walang tigil na daldal ni Huck. Sa paglipas ng mga taon, nanlamig ang relasyon ni Hope at Eve Bennett. Laging abala ang doktor sa kanyang mga pananaliksik, kaya't gumawa si Hope ng isang key stink bomb upang makuha ang atensyon ng ama. Ngunit imbes na pagalitan, pinuri ni Eve Bennett si Hope at tinawag siyang pinakamahusay niyang anak. Maging ang formula ng stink bomb ay tinalakay pa nila. Samantala, magkasama sina Felix at Elton at nagtungo sa chemistry lab ng paaralan. Nakakita sila ng maraming plastik na bote para sa imbakan ng tubig. Bigla silang nakarinig ng ungol ng zombie sa labas. Nang lumabas sila, nakita nila ang mga bakas ng madugong yapak sa lupa. Agad na sinubukan ni Felix na balaan ang iba gamit ang walkie-talkie, ngunit misteryosong hindi na ito gumagana. Sa ilalim ng nakakatensyong presensya ng mga zombie, nagsimulang kabahan si Elton at sinamantala ni Felix ang pagkakataon upang himukin siyang bumalik na sa bahay. Tumugon si Elton na iisipin niya ito.
Sa pagsunod nila sa mga bakas ng dugo, napunta sila sa isang silid-aralan na puno ng mga buto, na malinaw na hindi gawa ng mga zombie. Ibig sabihin, may ibang panganib sa paaralan. Agad na umatras si Felix kasama si Elton, balak muling magsanib sa iba. Samantala, sina Iris at Silas ay nakatagpo ng ilang kalat-kalat na zombie sa gymnasium. Mabuti na lang at nakakulong ang mga ito sa isang silid at hindi makalabas. Sinubukan pa ring tawagan ni Iris si Felix gamit ang walkie-talkie, ngunit sira rin ito. Wala silang magawa kundi maghanap muna sa paligid ng ife. Nakakita si Silas ng ilang lata ng masarap na soda sa ilalim ng upuan. Binuksan nila ang tig-isa at uminom. Naging masigla ang pakiramdam ni Iris at nang hiram ng music player ni Silas, nakinig ng mga lumang tugtugin at nagsimulang sumayaw ng tango sa gitna ng gymnasium. Di nagtagal, natagpuan ni na Felix at Elton ang kanilang kinaroroonan, ngunit nakaharang ang bakal na pinto at hindi nila ito mabuksan. Ang isa pang labasan naman ay barado ng mga zombie, kaya wala silang magawa kundi maghintay muna doon. Sinabi ni Felix na hahanap siya ng ibang daan upang makaiwas sa mga zombie at matulungan silang buksan ang pinto. Samantala, natagpuan ni na Huck at Hope ang imbakan ng pagkain ng paaralan, ngunit may isang nakakatakot na zombie sa loob na may bali ang binti. Inutusan ni Huck si Hope na mabilis na kumuha ng pagkain habang siya naman ay haharap sa zombie gamit ang sibat. Kasabay nito, may biglang kumalabog na tunog mula sa maliit na pinto ng gymnasium. Hindi alam ang panganib, napilitan sina Iris at Silas na buksan ito, dahilan upang makapasok ang zombie. Sinamantala nila ang pagkakataon upang makalusot sa likod nito at sa wakas ay makatakas sa give. Sa pagdaan nila, nakarating sila sa basement. Doon, nakakita sila ng flare at ginamit ito upang maliwanagan ang paligid. Ngunit labis sa inaasahan ang dami ng mga zombie sa basement. Napilitan silang lumaban habang umaatras, ginagamit ang mga bakal na pinto upang ikulong ang mga zombie. Sa kanilang pagkabigo, bawat silid ay may mga zombie rin, at ang bakal na pinto na dapat sana ay daan ng pagtakas ay ayaw bumukas. Sinubukan ni Silas na buksan ito, ngunit nang hindi nagtagumpay, ginamit na lamang niya ang lakas ng katawan, nakipagbuno sa mga zombie. Sa gitna ng buhay at kamatayang sandali, muling nanlumo ang kanyang katawan, ngunit nagawa pa rin niyang pabagsakin ang isang zombie at durugin ang ulo nito. Dito na bunyag na minsan niyang napunta sa ospital ang isang kaklase noong siya ay nasa gitnang baitang pa lamang. Simula noon, lumayo sa kanya ang mga guro at kaklase, dahilan upang maging mahiyain at mababang loob si Silas. Sa mga sandaling iyon, muling nakasama ni Felix sina Huck at ang iba, matapos niyang matagumpay na makalibot sa ibang daan gamit ang kanyang kakayahang magbukas ng kandado. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like. Paabutin natin ng 100 likes para sa part 2.